Magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay siguro naman ay panahon na para ipakita ko sa inyo ang talagang isa sa nagpagaan sa akin at pinakamabisang exercise para sa paa na talagang magpapagaan talaga ng inyong paa. So bago ko pakita yan, kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo rin kalimutang hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito. At inyo na rin i-hit ang thumbs up button kung inyong magugustuhan ang video ito. Dahil ito po ay talagang napaka-helpful po ito. Makakatulong po sa inyo kung gagawin natin. So, intro po muna tayo ng konti. Dito na. Abangan nyo. Maligo ko. Kung bago pa lang sa kanya, subscribe. So, ito na yon. Ito na yung pinakamabisang exercise na ginawa ko para sa aking paa. Kung bakit siya ay aking na-bend at malaki rin na itulong sa paggaan. So, ito po ang pinakamabisa kong naging exercise na paa po. So, gawin na natin. Una, ayan, meron po tayong higaan. Tayo po hihiga. Ayan. Tapos yung pong ating tinamaan ng stroke. Ayan, ay nasa baba po siya. Ayan, ganito po ang gagawin natin. Ayan, ito po ang tinamaan ng stroke. Ayan. Pag ganito po, itataas po dito. Ayan, tapos diretso. Ayan, tapos balik. Bago tapos, baba ulit. Ayan, ulitin natin, dandahan. Pwede nating bilangan ng hanggang 5. Parang ganito po. Ayan, 1. Straight. And then bend again. Tapos down. And 2, ayan, bend, tapos diretso, tapos balik ulit, bend, tapos baba. Ayan, ulit-ulit po natin gawin yan. Ayan. Kung makakaya nyo ng 5, mas maganda. Ayan. Medyo mabigat yan kasi lalo na sa mga bago-bago pa lang na nabibigyan ng galaw. So, total naman, yung mga pinakita ko dating exercise, ayun naman yung makakatulong sa pagpapagaan. Ngayon, magle-level up nga tayo. Dapat nagle-level up ang exercise. At ito, ang isa sa pinakamahirap na exercise sa paa. Pero pag nagawa nyo ito, malaki may tutulong nito. Ayan, ganyan, no? Kahit hanggang 5. Ayan, ulit-ulit. Ulit-ulit siya. Ayan, hanggat kayo hindi pinapawisan. Ayan, napakabisa po niyan. Ayan. Ngayon, kung medyo mabigat pa, pwede tayong gumamit ng ganitong tali. Ayan. Kahit yung duster ng inyong mga asawa na ginapita yan, laylay yung duster eh. So, itatali natin ng pag ganito sa tuhod. Ayan. Ganito po. Ayan, tapos dito. Ayan, o. Nagapos na siya. So, higa. Ayan, ganyan. Siyempre, bubuhat natin na yung malakas. Ayan, ganyan. Tapos, straight. Ayan. Tapos, ito pong tali ay magsisilbing alalay lamang siya. Ayan, ganyan. Ulit-ulit lang po yan. Ayan. Kung nahirapan, pwedeng talian na yan. Sa tulungan, malakas na kamay. Ayan. Kung hindi nyo naman magawa, edi magpatulong kayo sa sino man miyembro ng pamilya. Ayan. Pag ganyan, no? Ganito po ang ginagawa ko sa kama bago bumangon. Ayan, para nagwa-warm up siya kasi
Pagising sa umaga, lalakad ka na ulit. Pag ganitong warm up. Ayan, maganda nakadiretso rin yung isa. Ayan. Ayan po. Napakabisa po noon. At talagang, yun po ang number 1 napakabisa exercise sa paa na talagang magpapagaan ng inyong paa at makakatulong din sa pag-bend ng inyong tuhod pag maglalakad. Tapos meron pa. Ayan, pangalawa, gawin din natin to pagka bago bumangon sa higaan. Ayan. So, nakahiga pong ganyan. Naka-bend po pareho ang legs. Ayan. Tapos po dito sa baba. Ayan, ang hintuturo ko po, nanggugulo pa eh. Kasi nga naiwanan siya. Pero pag nakarelax naman, nasunod siya. Ganito po. Itinatas pong ganyan. Ayan. Ayan. Pwede natin bilangan ng hanggang 5 repetition. Parang ganito. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Talagang nadadamayin sa hita. At hindi lang yan. Na-exercise din ang inyong balakang. Ayan. So, makakatulong din yan. Mabawasan ang sakit ng bewang. Kung sumasakit ang bewang mo, makakatulong din yon. Ayan. At lalong-lalo na sa hita at saka sa binti. Makakatulong yon, magpalakas at magpagaan. So, yon mga ka-stroke. Yun po talaga mga pinakita kong exercise sa paa. Yun po ang number 1. Napakabisa po talaga para mapagaan ang ating paa. So, yun po ay huli ko na pinakita sa inyo. Kung bakit hindi ko pa agad pinakita sa inyo. Kasi nga, step by step ang ginagawa natin. Kaya kailangan, dahan-dahan muna bago natin gawin yung pahirap ng pahirap. So, wag natin po munang gagawin to kung tayo po bago-bago pa lamang. Lalo't mabigat na mabigat pa ang ating paa. So, gawin muna natin yung mga basic exercise sa aking mga nagdaang video. So, ito po, ay exercise na ito ay ginagawa lamang po yan ng mga naka-recover na at yung medyo may lakas na ang paa pero hindi pa masyado na i-bend. So, yun po ay makakatulong talaga sa paglakad na mabilis. Ayan. So, yun kasi ang importante rin, kailangan bumilis ang galaw niya. Gumaan siya at yung mailiko siya. So, malaki po may tutulong noong pagtaas, baba, at saka dinediretso yung paa, malaki po may tutulong noon. So, yun po medyo mahirap kung talagang medyo mabigat pa talaga ang inyong paa. So, yun po mga nagdaan kong video, may mga basic exercise po tayo doon na pinakita ko na para gawin nyo yon at pagka lumalakas na ang inyong paa, saka natin gagawin itong huli. So, ibig sabihin nga, nagle-level up ang ating exercise. Pahirap siya ng pahirap. So, yung mga dati, mga hindi pa nakakapanood ng aking mga pinakitang exercise, ay at pwede naman po natin balik-balikan yon. Ayan, para makita natin. Yung pong aking exercise na pinakita ay malaki po may tutulong yan para may bend ang ating tuhod sa paglalakad. Magagawa nyo rin yan kung talagang step by step ay ginagawa nyo parati. Malimit yung ginagawa. At mararamdaman nyo, kayo rin makakaramdam nyo na may nilalakas eh. Para yung katulad na sa akin, kahit hindi man siya 100%, at least naibalik ko ng konti. At napapakinabangan ko na nga siya, yung aking affected parts. At isa pa, para makabalik din tayo sa hanap buhay. Ayan, yung makasabay ka sa normal na pamumuhay, ay napakaganda na. At ngayon, kung ikaw ay medyo nag-uumpisa pa lamang ulit magpalakas, kailangan, unang-unang alisin mo dyan ay yung iyong hiya. Huwag tayong mahihiya kung na-stroke ka. Ayan, kailangan matanggap mo kung ano nangyayari sa iyo. Nahihiya ka pa, nahihiya ka makita ng ibang tao kasi hindi ka naman dating ganyan, tapos nagkaganyan ka. Ngayon, pagka laging namumutawi sa laging nananaig sa ating dibdib ang hiya, ay isa pa rin po yun ang magpapatagal sa ating pag-recover. So, dapat hindi tayo nahihiya. Kailangan tanggapin na natin talaga ng buong puso kung ano nangyayari sa atin. Yung ikaw ba'y panatag na ganyan ka. Ngayon, kung nakikita mo naman sa iba na madali silang nakarecover, bakit ikaw katagal? Bakit yung iba kabilis makarecover? Kasi yung iba, kaya napakabilis nilang nakarecover ay dahil sila ay yung mga transient ischemic. Yung po ay mild stroke lamang. Hindi po yung kagaya ng iba sa atin
na tinamaan ng major, kagaya ng hemorrhagic at saka ng ischemic stroke. Yan po ay hindi biro ang stroke na yan. At yan po ay talagang tayo po ay napurawan talaga. Kaya napakatagal ng proseso. Ang tanging paraan lang din talaga ay yung ikaw ay matyaga ka maghintay at talagang nasa exercise talaga. Masasabi kong nasa exercise ang susi. Kasi nangyari sa akin na isineshare ko naman sa inyo kung bakit ako lumakas ng ganito, kung bakit ako nakabalik sa hanap buhay, at nagagamit ko na nga sa normal na pamumuhay at kapaki-pakinabang na bagay ang tinamaan sa akin ng stroke. Ayan. Kasi nga, nakuha ko sa tiyaga, sa exercise talaga. Ayan. At ngayon, yun po ay mga mild stroke, yung mabibilis talagang gumaling. Ngayon, kung yung sabihin natin na, ba't yung iba, na tinamaan din naman ng hemorrhagic at saka ng kagaya ko, ayan, kasi nga, tayo mga na-stroke, hindi rin pare-pareho ang kondisyon ng katawan at saka nga depende sa klase ng stroke na tumama. Ayan. Ako po ay hemorrhagic, ayan, ganyan po tumama sa akin. Yun po ay halos kaparehas din yan ng ischemic stroke. Medyo talagang matagal. Pero ako po ay matagal din bago naka-recover kasi po ko nung naka-recover, 6 months po ang aking binuno. Bago po ako talagang yung makatayo pa yun hindi pa talaga nakakalakad ng magandang lakad. Nakakahakbang ako pero naka-walker ako. 6 months. Kahit kaya naniniwala ko na kahit gaano kapakatagal na stroke, ay may babalik din natin ng unti-unti kahit hindi man siya perfect. At natuklasan ko rin dyan, ay talagang hindi ka na makakabalik ng 100% ang iyong dating lakas. Mahina na siya. Pero at least, yung galaw mo naman, parang sa normal din. At tungkol naman sa stroke, totoo yung history na mamana ang stroke. Ayan. Yan po talagang naipamana sa ating mga angkan. Pero ngayon, kung malalaman mo, kung hindi ka pa na-stroke at nalaman mo na talagang kayo may history, pwede mo namang hindi tanggapin ang mana Pwede kang makapag-ingat, maiwasan kasi ikaw may katawan. Kaya ngayon, gawin mo lang naman yung mga hindi dapat para ma-stroke. Huwag kang kakain ng mga mamantika. Huwag kang kakain ng maalat. Huwag kang mong sobra sa matatamis. Iwasan mo lang tsaka yung mga debote. Kaya kung hindi ka pa na-stroke, huwag mo na iwasan mo na yon. At isa pa ay yung mga bisyo, kagaya ng sigarilyo at ng alak at ng babae. Ang mahirap lang naman kasing iwasan para kay ikaw yung mga stroke, kagaya ng mga stress. Ayan, yung stress isa rin sa nagpapa-stroke. So, napakahirap pong iwasan yung stress sapagkat kagaya niyang may stress ka dahil sa mga taong nakapaligid sa iyo toxic. Ayan, nakaka-stress din yan Tapos kinukulit ka pa. So, dapat talaga ay ang matindi rin ay yung malawak ang iyong pasensya at ang iyong pangunawa din. Ayan, basta iwasan natin ang stress kasi isa yan sa makakapagpa-stroke sa iyo sa sobrang pag-iisip mo dahil nga sa mga taong toxic na nasa paligid mo. So, yun po ang aking masasabi talaga. Huwag po talaga tayo mainit talaga. Tsaka lagi po ulit ko itong sasabihin na ang technique ng na-stroke ay yung pagka nabigyan mo na siya ng galaw, ay igalaw mo na igalaw. Kung nakakapag-close open ka, mag-close open ka na mag-close open. Gawin mo lagi yan, araw-araw. Lagi mo siyang ginagalaw. Kailangan lagi kang kumikilos. At kung maaari, wag kang magtatagal sa isang pwesto na abutin ka ng 5 hours. Yung halimbawa, nakaupo ka na matagal, inaabot ka ng 5 oras, ay talagang manghihina ka muli at babalik uli sa halos na hindi na gumagalaw ang iyong kamay at paa. Kung maaari, ay magpalipat-lipat ka ng pwesto. Kung nakaupo ka, lumipat ka. Pilitin mo lumipat. Makakalipat ka naman gawin mo. Kahit yung gamit mo yung walker, makakalipat ka. Lumipat ka nang lumipat. Huwag mong painitan na ngayong upuan. Yan ang technique din yan. At isa pa, yung pagka kumakain ka at lalo na't nakapirito ka, ay umaari, huwag ka nang magsawsawan. Dahil ang sawsawan ay isa yan sa magpapa-stroke ang ma-stroke ulit tayo. Maka-stroke kang muli. At yan ay talagang kahit itanong mo sa doktor, talagang halos lahat ng sawsawan. Ayan, mga toyo, patis, ketchup, ayan, lahat yan, gravy, lahat yan. Nakakapagpa-trigger ulit yan ng stroke. Ayan. So, nakamaring ma-high blood ka o tumaas din ang sugar. Ayan.
Ayan, pero yung siguro yung suka, pwede siguro yung suka, no? Tapos yung maraming bawang, pwede siguro yon, yon. Pero at least mas mabuti wag na magsawsawan. At isa pa, ang luto na ulam na para sa iyo ay kung maaari ay yung talagang hindi na siya katulad na dati, medyo matabang na siya. Hindi na siya masyadong maasin, mga basta may konting lasa lang, ayos na. Yung malasahan mo lamang, ayan. At yan mapapanatili mo na healthy talaga ang iyong mga laman loob. So, yun po ang aking masasabi ngayon na video for today's video. Yan po ang aking masasabi. Tayo po basta lagi tayong lumaban. Ayan. At sinasabi ko po sa inyo talagang may pag-asa. Napakalaki po ng pag-asa sa nating na-stroke. Kasi nga, kaya naman kasi nagtatagal dahil kung ano-ano mga naririnig ninyo na inyong pinaniniwalaan, kagaya ng mga 6 month na golden period. Kung makalampas ka doon, manghihina ng loob mo. Kailangan malakas sa loob mo rin. Kasi nga, may pag-asa. Halimbawa ko nga sa inyo, ako yung nakatatlong 6 month bago ba ako tuluyang bago ko pa may taas yung kamay ko, talagang 3 6 month ang aking binuno. Ayan. At halos magdadalawang taon. Pero hindi pa rin ako nakakalakad noon. Hindi pa rin ako nakakadampot-dampot ng mga bagay. Ayan. Kagaya itong aking kana, no? Naiwanan yung kanyang hintuturo at saka hinlalaki. Pero nagagamit ko siya sa mga kapakipakinabang na bagay katulad nito. Yan Nadatampod ko siya at naiinom ko siya na ganyan. 'Di ba? Yan, practicein niyo rin 'yan. Kapag nga gumalaw na ang inyong kamay o ang inyong paa, ay mas mainam na gamitin mo ng gamitin at diyan siya masasanay. Ayan, so gawin natin 'yon, ha. Huwag tayo mawawala ng pag-asa, huwag maniwala sa kung ano-ano. Makakabalik pa rin niya kahit hindi siya 100%, okay na yun. Ang mahalaga ay makasabay ka sa normal na pamumuhay. So, yan po nga masasabi for today's video. Maraming salamat po sa panonood. Lagi natin tatandaan, ating isa-isip at ating ding isa-puso na tayong lahat ay gagaling, lalakas, ano pa, at titikas ang katawan. Ayan, mangyayari rin po sa inyo yan. Basta gawin nyo ang sinasabi ko araw-araw. Yan ay makakatulong po sa inyo. Ayan. Maraming salamat po. God bless and I love you all.